Hey guys, good morning. Pinoy Hibi Haul. Dito tayo ngayon sa ating hotel sa Medicine Hat, Alberta, Canada. Papahinga tayo dito kasi weekend. Wala tayong trabaho ngayon. Since yesterday afternoon, deliver natin yung pang-anim natin. Ay, hindi pala natin na-deliver, sorry. Nasa staging lang siya, pero bukas namin i-drop. Deliver namin bukas. Kaya pag weekend, nasa hotel kami naka-break. Nag-reset kami ng oras namin dito. Guys, Glow Laundry, labandero tayo ngayon guys. Nandito tayo sa hotel, maglalaba tayo. Tara, tingnan natin yung ating labahan guys. Labas tayo. Ito yung room ko guys, 2-6. Tayo guys sa ating laundry. Mag-laundry si Pinoy Haul. Kaya, ang ginagawa. Boring. Kagabi nag-bowling kami ni Preston at saka ni Colby, yung starman niya. Si Preston isa yung kasama ko sa Hibi Haul. Bata pa ang truck driver, nasa 29 years old lang. Kumbaga parang anak ko na. pero mas magaling sa akin. Bata pa kasi natuto. Tayo matanda na tayo natuto. Siya 7 years old pa lang, marunong na siya mag-stairs ng trailer nila ng papa niya, ng daddy niya. Kaya yun, magaling. Dito yung ating laundry. Check natin. Uy, tapos na pala to. The-dryer na lang pala natin to. Yan, tapos na siya. Sorry, nag-antay sila sa akin. Tapos na, dalawa yan. Guys, open natin the-dryer natin to. Make sure na malinis ito guys, yung mga screen. Pero malinis naman. Okay, the-dryer natin guys. Diyan ko mga pala guys, nilabahan yung aking mga t-shirts. Dito naman yung mga hoodie ko at saka pantalon. Kasi natumba na. Diyan naman yung mga hoodie ko at saka pantalon. Hindi ko pala nadala yung mga
$2 operation ito guys. Ito guys yung $1 ng Canada. $2 operation ito ng ating ano, dryer. Heavy. Okay. Push to start. Well guys, meron pa tayo sa salang yung ating mga puti t-shirt. Guys, balikan na lang natin yan. Ewan ko kung ilang minuto ito. Pero sa ibang washing machine, meron siyang minutes. Kaya alam natin kung ilang minuto pa. Dito wala, old model eh. Guys, balik tayo sa kwarto guys. Kasi uwan pa naman eh. Low laundry. Tayo sa elevator, number 2. Yan, dito sa elevator guys. Akit tayo sa ating room. Balik tayo sa ating room. Guys, sa room na nakausap ko nga pala guys yung aming supervisor pero from America siya, from United States. Isa siya sa mga transport supervisor ng ETS, yung may kontrata talaga sa wind project. So lahat ng transport, yung pinakakuan kasi Siemens Gamesa siya, Siemens Gamesa. Ang origin ng Siemens Gamesa is from Spain. Tapos yung ATS siya ang may kontrata sa hauling lahat. Kaya lahat ng transport sa ETS kasama ang Q-line tracking sa ETS ang okay, meron kayong driver dyan na 4 kasi sa Q-line tracking lang kami guys ang qualified, 6 na driver sa heavy haul. Kasi nasa kuwan lang naman kami, nasa 13 na heavy haul drivers lang kami. Ngayon, ang qualified na mag-haul ng towers is 6 lang, 6 lang kami na qualified, kasama ako sa 6. Pero ang nadestino ngayon dito sa project na ito is 3 lang. 3 sa towers. Pang-4 yung isa, Nasal, pero hindi pa siya nakapag-training kasi bago pa lang siya. Kaya 6 lang kami ang qualified. Ngayon yung ATS ang yung Anderson Trucking sa St. Cloud, Minnesota, siya ang namimili kung sino ang dapat na driver na mapupunta dyan. Kaya kasama ako finally, kasama ko sa napili nila na magiging part ng team. Kaya kailangan guys, walang bulolyaso para next project kasama ka pa rin, di ba? Ganyan ang sistema dyan, hindi yung lagi kang nagmamadali na gusto mong matapos yung tapos marami kang problema. Kasi yung paghahuling ng towers guys, iba yan siya, iba yan ang ginagamit dyan na mga procedures kasi napakarami mong gagawin. Pag makaligtaan mo lang yung isa lang makaligtaan mo na may magkakaproblema ka. Kaya maraming na aksidente dyan, lalo na sa mga winding road na mga daan, kasi sa sobrang tulin mo, yung center of gravity mo ay nasa taas yung center of gravity mo, lalo na pag naka-tower up ka, yung masyadong mataas yung tower mo sa ground. Kasi yung pinoprotektahan mo, marami kang pinoprotektahan kasi guys. Hindi tulad sa trailer
na nakaload ka sa trailer, di ba? Wala kang problema. Kahit sumagi yung ilalim ng trailer mo, hindi masasagi yung load mo kasi ilalim niya. Pero yung tower guys, yun ang magiging trailer mo ngayon. Kasi yun ang kakarga mo eh. Kaya pinoprotektahan mo ngayon yung ilalim niya at saka yung ibabaw. Bawa, mag-under ka ng mga underpass sa tulay. Ngayon, titingnan mo ngayon yung route survey. Kasi may first run report yan. May first run report na ito, may tulay ito dito sa kilometer na ganito. May tulay. Kailangan mo mag-stop at saka magbaba ka ng tower. Ibababa mo ngayon yung height niya. Ngayon, pag meron namang mga railway tracks na may humps, na tulad yung mga bundok-bundok ba, aakyat ka sa ibabaw na ganyan, pagka dito na yung truck mo sa kabila, masasagi mo na yung ilalim. Ngayon magta-tower up ka na naman, 'di ba? Kaya kailangan nakapokus ka sa ganyang mga system. Kasi mahirap. Kaya yung first run report, mga nasa 10 kopya yan, lalo na pag long haul ka, galing ka ng Washington State sa Amerika, kasi andon yung port na pag yung barko galing China, kasi karamihan ng wind turbine galing Taiwan, 'di ba? Galing Taiwan or galing China. Yung hinakot namin na yan, galing China yan sa Siemens Gamesa, galing China. Tapos binaba nila sa Longview, Washington, malapit sa Portland, Oregon. Sa Vancouver, Vancouver, Washington, sa Port of Vancouver, at saka sa Port of Longview, Washington. Pero bago ka makarating sa Port of Vancouver, dadaan ka sa Longview, yung ilog diyan. Columbia River ang tawag. Kaya ganyan ang sistema pag nag-haul ka ng wind project. Hindi madali guys, hindi madali. Kaya minsan sa mga nagre-request na ipapakita kong loading, napakahirap kasi kailangan mo mag-focus sa trabaho mo, kasi baka may makalimutan ka na isa na laglag yan siya. Marami kang mamamatay o mapatay ka o makamatay ka. Huwag naman natin pangarapin, di ba? Sino kahirap yung buhay natin, mahalin natin yung buhay natin. Baka hindi natin alam, maipakita ko rin sa inyo one of these days, okay? Huwag lang magmadali guys. Saka minsan papaliwanag ko rin sa inyo yung aking mga trailer na hinahawakan. Kasi maraming trailer guys, maraming design ng trailers. Yung dala ko ngayon sa wind, ang tawag niyan is Gen 2 yan siya. Gen 2, ibig sabihin Generation 2 double snabel. Ibig sabihin double snabel siya, kabilaan ng ano niya, kabilaan ng hawak niya. Kaya niyang mag-lift ng tower ng sabay, kaya niyang i-drop ang tower ng sabay. May hydraulic siya. Kaya ang tawag niyan guys, double snabel. Kaya ganun. Gusto ko rin sana magpasalamat sa inyong lahat guys, sa inyong suporta. Na sa 2,000 na ang subscribers ko, 1,998, dalawa na lang guys, 2,000 guys. Sa YouTube channel ko 2012 pa yan. Bumabiyahe pa ako ng takiyak na, kaya lang hindi naman talaga ako guys marunong talaga. Wala akong alam sa mga ganyan. Pero gumagawa lang ako ng channel ko kasi bumabiyahe ko nung panahon, naghahaul ko ng fuel papuntang Northwest Territory or Whitehorse, Yukon Dawson City. Kaya hiligi may kwan din ako sa mga video, pero hindi ako marunong mag-upload, hindi ko marunong mag-ano. Tapos ngayon tinuruan lang ako ng mga nagba-vlog sa makulit kasi ako minsan magtanong-tanong. Ewan ko kung natutuwa ba sila sa mga tanong ko. Minsan nagagalit yata sila, pero okay lang magalit sila sa akin. Mga tinatanungan ko ba, nakakabwisit kasi minsan mag-ano kasi tatanong ka, baka nabubwisit na sila sa'yo kasi nakukulitan nyo. Kaya minsan hindi ako nagtatanong Ine-experimentuhan ko lang guys, bahala na. Mag-shoutout pala tayo guys, shoutout.
Guys, wala tayo masyadong content ngayon kaya mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa kay Elmer Castro from Ottawa. Salamat sa iyo. Shoutout sa kay Edmond Atangan ng Winnipeg. Apply ka sa Q-Line, bay. Kasi tumatanggap ang Q-Line, guys, ng walang experience. Basta sumunod ka lang sa nila, sa rules, kung saan kanila gusto ilagay muna, kasi meron silang mga na pwede ka mag city ka muna, training ka muna sa yard, kasi merong mga nagtatrabaho sa yard, lalo ng mga nag-a-assemble ng mga farm equipment. Kasi yung mga farm equipment namin dito sa Canada malalaki, di ba? May inaano muna yan, pag galing ka ng planta ng US, hindi mo naman pwede ikarga na isahang karga lang kasi minsan napakalapad. Merong mga merong mga kinukumpleto nila sa yard yan bago i-deliver dito sa farm sa Canada. Yung parang ina-assemble ba, kaya ganun. Kaya pwede ka muna dyan pag wala ka pa masyadong experience sa sa tracking. Ina-advise ka naman nila na kung gusto mo na mag city works ka muna o mag undergo training ka muna dyan sa Q-Line, sa yard. Kaya kayo, guys, kung gusto niyo mag-apply kayo, matatanggap naman kayo dyan sa Q-Line. Shout out sa kay Kasaysayan kahit saan. Ito ang maganda, Kasaysayan kahit saan. Taga FI PhilM Tracking ng Sorsogon yata ito. Watching from Sorsogon, taga Sorsogon. Matagal kami dyan sa Sorsogon ng panahon. Daraga to Bulan Tumatnog Albay ang project namin. Kasi, guys, nagtrabaho ako sa construction, sa malaking construction ng project namin. Nagtrabaho ko sa Camarines Sur, sa may galing ng Sipukot. Galing Sipukot to Daraga Albay. Yan ang aming 1999, guys. 1998, 99. Nireblocking namin yan. Brinanyo namin yung highway na yan. Napakahaba. Galing dyan sa may Sipukot area to Daraga Albay, nireblocking namin yan. At saka yung Daraga Albay Tumatnog, ang kumpanya dyan, Kiangnam. Kung sino mga taga Sorsogon, alam yan yung Kiangnam dati dyan sa may Daraga Albay. Nakakarating din ako dyan yung sa Bakon Sorsogon. Sa may dadala kami ng mga gravel dyan galing Daraga sa Mayon. Shout out nga pala sa mga kasama kong driver dati sa KRP Tracking. Shout out sa inyong lahat, kila Paring Bugs, kay Edward na taga Pulangge Albay, Matakon. Mga kasama natin yan. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa kay Boss Pupoy Pabrigas. Shout out kay Ama, kay Pay Ama. Tumigil-tigil ka na ng mga pang-ano mo dyan, Pay Ama, kasi tumatanda na tayo. Mga sideline mo dyan. Kay Kulas, kay Pading Kulas dyan sa Baaw, sa may Bulwang. Kay Kulas, mari. Mga kasama ko dati sa nag-drive kami ng truck, dump truck ba, nagda-dump truck kami ng panahon, nag-howling kami ng mga sa Mayon Cement, mga kasama ko. Kaya gumawa kami, guys, ng kalsada dati. Ang unit ko noon, nagba-backhoe operator ako noon, backhoe operator, tapos payloader, tapos yan dump truck, tapos mag-prime mover, howling mga equipment. Ayan, guys, ang karanasan natin dyan sa Pilipinas. Ito, guys, meron pa akong dito, i-shout out, guys. Shout out sa kay Daryl Lanima, tropang Puget Trans.
Sa Manila to yata. Shout out sa kay Vincent Sarumines. Shout out sa kay Kuya Milo ng Saskatoon. Shout out sa kay Kuya Milo. Kay Gaudi Manalak, shout out sa iyo kaibigan. Salamat sa inyong suporta ng aking Pinoy Heavy Haul Trucking. Sino pa? Shout out kay Roel Puentes. Laging sumusuporta at nag-share ng aking mga, sana i-share ninyo guys ang aking mga videos. Salamat sa inyong lahat guys. Shout out sa kay paring Ed Badilla ng Little Farm Trucking sa Little Rock Farm Trucking sa Calgary, Alberta. Shout out sa iyo Ed, matagal na tayo hindi nagkikita. Hindi na kasi ako naliligaw ng Washington eh. Baka sa January may malaking project sa January. Nabiyahe kaya lang napakapangit ng daan dyan sa, hindi man sa pag-aano guys, sa Oregon. Napakapangit bumiyahe dyan kasi ang regulations, pagka ganyang multiple axle ka, ganyan ang dinadala ko, napakarami mong dadalhin na tire chains sa truck. Pero pag may snow or na ano ka sa, halimbawa nag-span out ka, hindi ka makalis, hindi mo pwedeng ilagay ang kadena. Bawal din kasi masisira mo yung kalsada kasi napakabigat mo, right? So mag-aantay ka ng talagang lumiwanag yung, magbukas yung langit or lumiwanag o maging malinis na talaga ang daan bago ka paalis. Pag nagpapagi ang Denman Pass sa Oregon, yung tinatawag nilang Cabbage Mountain dyan, napakataas niyan guys, napakataas. Hindi siya masyadong pataas talagang bigla, pero yung ahon niya alalay lang, pero napakalayo, siguro mga nasa 14 kilometers to 15 kilometers, napakalayo. Tapos hanggang sa makarating ka sa tuktok, kapantay mo na yung ulap. Kaya yung fog bumababa. Kaya pag nag-fog dyan, 2 weeks to 1 month bago umalis, bawal ka manakbo pag ganun. Bawal. I think that was last year. Loaded kami ng December 16. Nakaalis kami January 16. Loaded kami sa Port of Vancouver ng December 16. Okay. Then nag-travel lang kami ng 1 day. December 17. Nakarating kami sa rest area bago mag Pendleton, Oregon or Boardman, Oregon. Tapos, ma-fog na, hindi ka na makalis. Fog na puno na yung rest area. Kasi yun lang naman ang malaking rest area. Kailangan mo pa tumawag sa nag-asikaso ng rest area para ma-accommodate ang parking mo. Kasi pagka hindi, patitikitan ka. Ngayon, matagal doon. Yung yung supervisor namin, siya na ang nag-arrange ng mga truck kasi padating na yung mga truck, yung iba hindi na nakaalis ng pier. Umuwi na lang kami guys ng Canada kasi mag-New Year Christmas sa New Year. Tapos pagbalik namin, andun pa rin kami, na January 16 kami nakaalis guys. Kita-kita tayo guys bukas sa aming diskarga. At mamaya kakain tayo sa labas. Walang dito sa hotel. Natapos ko lang yung aking laundry. Naglo-laundry tayo. Okay guys, salamat.